representatives at mga taga-submit ng data ninyo, basically tuturuan po namin kayo along the way. Okay? Stage 2, testing and validation. After you fill up all the forms, we will now test and validate the quality of your data. Dito po, tuturuan po namin kayo kung paano mag-submit ng data. Hindi po namin kayo iiwan sa ere. Huwag po kayong mag-alala. Tuturuan po namin kayo kung paano mag-submit at ano ang kailangan i-submit. No? For the technical part, I cannot, no? I don't have enough knowledge to answer the technical questions. However, our personnel here in CIC are more than capable of assisting you towards compliance. So, hindi yan basta ibibigay lang namin siya, bahala na kayo. Hindi po namin gawain yun. Tuturuan po namin kayo. Kaya meron kami tinatawag na micro sessions. Okay? Micro sessions na kung saan one-on-one session po ito, no? Kayo lang po ang CIC. Isang bangko, isang institusyon lang, isang submitting entity lang per session, no? Kakausapin ni CIC para turuan sila hands-on. Attorney, bakit isa lang? Para po on pace tayo. Kasi yung iba nahihiya, no? Mabagal, yung iba mabilis, so hindi natutugma yung turo, yung pacing. So, at para hindi na rin po kayo mahiya. So, kapag kayo ay nagkaroon ng opportunity to attend the micro session, no, ay kailangan po, no, magtanong na po kayo. Tanungin niyo na lahat. Wala na pong hiya-hiya yun. No? Huwag mahihiya magtanong. Tanungin niyo po. Kasi, libre naman po yan. Wala rin pong bayad yan. Kailangan nyo lang pong matapos muna ang stage 1 at nasa stage 2 na dapat po kayo bago kayo mag-request ng micro session. Libre po yan, walang bayad at anli pa, no? Tutulungan po namin kayo makapag-comply. Walang iwanan sa CIC. Okay? Kayo ang mangiiwan sa amin, hindi kami ang mangiiwan. Marami na pong entities ang nang-iwan sa amin. No? Iniiwanan kami, pero never CIC ang nang-iwan. Okay? Next stage, kapag kayo po ay maayos na ang data ninyo, no? Ayos na, marunong na kayo magpasa ng data, magpapasa na kayo ng live data. Yan na yung production stage. So kapag kayo ay nakapagpasa na ng initial submission na tinatawag natin, you are now submitting entity in production of the CIC, and you are now responsible to submit. You have the responsibility to submit data on a regular basis. Kasi marunong na kayo, submit nila. Attorney Philip, paano pagtatapos na namin ito, biglang nagpalit ang aming mga tauhan? Pwede ba kami mag-request ulit ng micro session? Pwede. May bayad po ba yun? Right now, wala pa. So please take advantage of that. Kasi we're thinking, yung iba, nang-aabuso na. No? Lagi na lang nagpapa-micro session pero walang natututunan. So, nag-iisip na si CIC, baka naman, sayang, no? Sayang yung oras para doon talaga sa mga gustong matuto. So, para ganyan, no? Diba? Baka kailangan may minimal fee. Lalo na yung mga repeaters. Meron kami, 10 times nang nag-micro session, hindi pa rin marunong mag-submit. Imagine, naglolokohan na yon, di ba? 10 times na, hindi pa rin marunong. So tingin namin baka kailangan, pag may fee, mapilitan silang matutunan. Pero dun sa mga talagang genuine na gustong matuto, mag-exert po tayo ng effort para matuto and libre naman po. Okay? So may mandatory po tayong timelines. Next slide please. 15, 30, 15 working days po yan. Kasi may nagtanong sa amin, attorney, paano po yan? Araw ng kagitingan bukas. Okay? Kasama po ba yan sa working days? Ang sagot, hindi. Kasi hindi naman po working. Pwede, gusto nyo po i-include yan para mabawasan kayo ng isang VR guest. Pero doon sa mga ayaw, working days po tayo. Working. So kung walang pasok bukas, no? Walang pasok bukas, in-announce. Umulan ng malakas, walang pasok bukas, it's not considered working day. Okay? Okay? So ayan. Meron mga, let me inform you. Yung mga ganyan po, no? Yung mga formal communications, isubmit nyo po through email. Wag po sa chat. Kasi parang medyo informal siya.
informal kapag dito, you can send it to us. No? Huwag niyo po kami i-ghost. Mag-reply lang po kayo sa amin. Okay? Next slide, please. Okay, so sa stage 1, ayan lang po ang kailangan nyo po i-submit. Okay? So lahat naman po kayo ng mga submitting entities natin dyan ay ganito, no? Merong ganyan. Certificate of Registration, Articles of Incorporation, and Notarized Sex Cert. May template pa po kami ng Sex Cert kung gusto nyo pong gamitin. Okay? So pag wala po kayo niyan, ibig sabihin kaki po ang inyong submitting entity. Okay? So lahat naman tayo dito na submitting entity, meron po ganyan. Okay? Next slide, please. So ganito po, no? Ganyan nyo yung email. Ganyan kaganda ang email. Look, tingnan nyo po yung email. Di ba? Ang recipient po natin is datasubmission@creditinfo.gov.ph. I-chat po sa atin sa chat box ng ating mga friends from CIC kung saan isasubmit. It's datasubmission@creditinfo.gov.ph. Subject line, initial compliance _ the name of your bank, full name, the name of submitting entity. Ayoko po na abbreviation. For example, BPI. Marami, di ba? Meron. Lalo sa mga co-op, MBB, PC, MPC. Malay ko ba kung anong ibig sabihin mo? Buuin nyo muna. No? Buuin nyo muna. Bank of the Philippine Islands. Tapos, close in parenthesis, BPI. Diba? Ganun po. Hindi po MBB, PC. Hindi naman namin kilala yun. Okay? Okay? So, tapos ganyan po kaganda. Tingnan nyo, ha? Pag nag-upload kayo. Okay? Compressed. Consolidated. No? Kasi may iba dyan, ang ginagawa ko, pinipicturean po bawat page, tapos isa-isa ang pagsisend. Imagine JPEG 1, JPEG 2, JPEG 3, JPEG 4, JPEG 5, hanggang JPEG 65. Kasi 65 pages ang AOI nila. Diba? Imagine. Diba? Is that efficient? Diba? Maayos po ba yun? Kayo ba, pag nakatanggap ng gano'n, natutuwa kayo? Consolidate naman po yan. Maayos yun. Ngayon po, isang PDF para sa isang document. Diba po? Okay, next slide please. Ayan po yung template natin sa Secretary Certificate. Ayan. Okay, you can click on the link. Nakiklik po yan. Click nyo po yan, lalabas po yan. Okay? Yung template natin. Next slide please. Kapag hindi po kayo nag-comply, pwede po kayo ma-subject dito. Ayan. Tingnan nyo po. Pwede kayong ma-issuehan ng letters of compliance, ma-report sa government agency, just like CDA, SEC, and BSP. No? We publish the list of submitting entities that are compliant or registered with CIC every month para malaman ng publiko kung sino ba yung nagsasubmit at hindi. So kung wala kayo sa listahan, ibig sabihin, hindi kayo nagsasubmit, hindi kayo compliant. Okay? At ang pinakamahalaga dyan, kapag lahat po ay hindi nagtagumpay para mag-comply kayo, baka pag na-impose na kayo ng penalties, tsaka lang kayo mag-comply. Pero tingnan nyo po ha, I'm warning everyone na ang penalty po is day and per violation. Hindi po yan per violation lang. Per day pa yan. Okay? So, I hope na this will be the last time na ang mga attend sa atin ay hindi pa registered. Or sana lahat ng umattend dito ay mag-register na sa CIC. Lahat ng mga submitting entities na. Okay? Next slide please. So, we have face-to-face events. Kasi we have a mandate under Section 6 or 7 of RA 9510 to promote through an educational campaign the benefits of CSAT or RA 9510. So nagtuturo po kami, kailangan pa rin po malaman ninyo. So may face-to-face events po kami na ginagawa. Macro and micro sessions for technical workshops, for technical online technical compliance, and system-generated revenue. So kapag nagbigay kayo ng email sa amin, ibigay kayo ng email, yun po yung sinesendan namin ng email. So you have the responsibility to change if necessary. Okay, if necessary. Okay, next slide. Okay, one-on-one micro sessions. Ayan po.
Yan po yung sinasabi ko kanina na we provide for free sa mga submitting entities. So, you have no reason para sabihin po na hindi namin alam kung paano mag-submit kasi we have micro sessions. Okay. We also have technical service providers. If you want for convenience, okay, next slide. Technical service providers, sila po yung mga magpapagaan ng buhay ninyo sa pagsasubmit kung gusto nyo pong magbayad. Gusto nyo pong magbayad, marami po yung data, hindi nyo po kaya na kayo-kayo lang. Pwede kayong mag-engage ng mga technical service providers natin para po tulungan kayong mag-submit ng data sa CIC. Okay? Next slide, please. Okay, next slide. So, pwede naman po magpa-extend. Okay, pero dapat justifiable po ang reason. Just naman po ang CIC. Tinitignan po namin, ine-evaluate po namin ang bawat reason. Okay, so kung hindi justifiable ang reason, mag-comply na po kayo agad kasi baka tumakbo ang fines. Okay, next slide please. Kanina i-address po yung letter. Okay, kay Attorney Ben Joshua Baltazar po ang aming PCP. Okay, next slide po. So we have the draft penalty guidelines sa mga hindi nagsasubmit talaga, mga ayaw, yung mga intentional na talagang ayaw mag-submit despite having the capabilities. Kasi we will understand if you don't have the capabilities right now. But you have to exert efforts to at least comply, substantial compliance. But for those who have enough resources, na ayaw pa rin mag-comply, this is for you. We have the penalty guidelines. Despite micro-sessions, despite all the efforts of CIC, ayaw mo pa rin mag-comply, ay ito na. Baka deserve mo na ang penalty. Baka deserve mo. Okay? So, hindi ko sinasabing deserve mo na talaga. Baka lang. Okay? So, we need a reason, an acceptable reason. I need a reason, an acceptable reason for non-compliance because the assumption is you don't want to comply, it's intentional. The non-compliance is intentional. Okay, next slide, please. Okay, next slide. So, ayan, we now have access on how to access. Next slide. So, mga submitting entities lamang po ang pwedeng maging accessing entity. Okay? If you're not a submitting entity, you cannot access. You cannot become an accessing entity. But you can access your credit report individually. Okay? Next slide, please. Okay, so we have a minimum advance payment lang po for, ayan, tingnan ko magkano lang po ang credit report kung mag-access kayo sa amin, sa CIC, pag accessing entity kayo. 30 pesos lamang. 30 pesos. So imagine, hindi tumaas yan despite the war, the crisis, the oil crisis. Hindi po nagtaas yan. Okay? Hindi po nagtaas yan. Okay? Okay. Okay. Next slide, please. Okay, so we have the special accessing entities right now. Anim po sila yung nagbibigay ng credit score. Credit scores. Okay? Kanina po yung discuss natin yung credit score. Diba? Yan po yung grade ninyo kung kayo ba ay mabuting borrower or not. Okay? Next slide, please. Okay. So, ayan po yung mga value-added products and services ng SA. Okay, next slide, please. We have 310 accessing entities right now. Okay, sila po yung nag-access. Tingnan nyo, baka mabigla po kayo. Ito isa sa mga surprise. Kung sino-sino yung mga nag-access ng inyong data. Next slide, please. Boom. Kita nyo? Familiar? Familiar? Familiar logos? Kilala nyo ba sila? Si Shopee, the S-Pay Later, they submit the data and they access the data. So yung binili nyo kung anik-anik noong 4-4 through S-Pay Later, ayan, nakikita po namin yan.
Kung bibili kayo ng mga walang kwentang bagay, kagaya nito, ayan, top ko. Si Chip. Si Chip. Kikita niyo yan? Ayan, si Chip. Mga walang kwentang bagay. Ayan. Ayan, kilala niyo yan? Oh. Mga walang kwentang bagay na in-spay later ninyo. Ayan, makikita nyo po yan sa inyo. Nakikita po nila yan. Ay, si Atty. Philip, bilhin ng mga bagay na wala namang kwenta, mga anik-anik. Ayan, nalalaman po nila yan. TikTok Pay Later. O, ayan, yung TikTok ninyo, hindi lang po, kala niyo, lusot na dahil nasa TikTok, hindi po nagsasubmit sila. So, yung binili ninyong iPhone case, yung tissue na mabango, yung wet wipes na binili ninyo, di ba? Yung parte ng motor, no? Na binili niyo sa TikTok Pay Later, ayan, yung mga vitamins and minerals na binili nyo, yung Dubai chocolate na binili nyo through S-Pay Later, nakikita po yan. Yan, TikTok Pay Later. Kala nyo, hindi ha? Oh, the most famous one, home credit. Home credit, ladies and gentlemen. O yung binili mo, Frigidaire. O, home credit mo. O, ayan. O, nakikita. Okay, nakikita namin. Yung aircon na binili mo na 2 horsepower. 2 horsepowers. Nakikita mo. Okay, nakikita namin yung binili mong phone na hinom credit mo. Nakikita po yan. Okay? Akala nyo, hindi. O yan, Skyro, WeFund, Atome, Video, CIMB, Salmon, and Mabilis Cash. O, akala nyo, wala. Meron. Okay? Ayan. Yung mga nakikita. Ngayon, puro kayo tawa. O. Yung parang nakakatakot na tawa. Nakikita pala yun. Nakikita. Yung binili kong anik-anik. O, di ba? Yung binili nyong vitamins. Okay? Yung binili nyong charger. Binili nyong drone. Ayan. Shopee pa more. O, ayan. Kita. Di ba? Nakikita po. Di ba? Anong aray mo? Kita, di ba? O, di ba? Tapos sasabihin nyo, walang maalalang utang. O, ayan, ito na, kami na magpapaalala na may utang kayo. Kasi yung iba ganyan eh. Wala naman akong utang sa bangko, sa credit card. Bakit ko dito? Yung pala, nasa pay later. Okay? Is that a good thing? Yes. Di ba? Para at least establish ang credit worth. Ngayon kayo gising. Bakit wala yun? Kasama po ang GCash, 'di ba? May GLoan. 'Di ba? Wala lang sila dito sa top, pero nandun po sila. O, 'di ba? GLoan, ay nako, taguyan. Ay, kita kayo. 'Di ba? Kitang-kita. O, ngayon gising kayo lahat, tingnan nyo. O, 'di ba lahat puro react? O. Okay, puro react kasi nga. O, 'di ba? Na-surprise kayo. Ay, yung pay later ko. So I'll be more careful na hindi ako bili-bili ng mga walang kwentang bagay. Ganyan yung mga binibili ko. Ito pa, burger tumbler. Asan ba? Ayan, nakikita mo ba? Ayan, di ba? May stretch siyang ganyan. Di ba? Walang kwentang bagay, pero binibili ko pa rin. So, mga ganyan. Makikita yun, di ba? Yung G-credit. Di ba makikita nga lahat yan? Kaya kasi sinasabi ko nga sa inyo, be careful. Yung alcohol na galon-galon na binibili nyo. Di ba? Tingnan nyo na lang. Tingnan nyo na lang. Bumili kayo ng tissue. No? Bumili kayo ng tissue. Tapos, in-spray later nyo pa. 100 pesos na lang. In-spray later mo pa. Di ba? It will affect your credit history. Nagdano ba? May pera ba to si Atty. Philip? Bakit naka-pay later pa? 100 pesos lang. Di ba? Yung mga ganon. Di ba? Hindi ko alam kung paano nila ginigrade yun. Kailangan po ba regular monthly submission? Sir, sabi ko nga kanina, regular submit, di ba? Every 10th of the month. Sir, ako, 40 pesos 3 months. O yan, kita yan, Sir Andy. Ayan, binroadcast mo pa na may utang ka worth magkano? 120 pesos. Ayan. May cash ka pero nag-pay later ka para di masakit. Tama, di ba? So, pero nakikita nga po yan. Yan, yung muni.
Okay. Yung SSS Pag-ibig, kasama din po, kaso hindi lang sila sa top. Hindi, accessing entities sila. Wala lang tayo yung full list ngayon. Pero sila yung mga top. Okay, yung mga top. Okay? So, ayan, ha? Now, you know, yung last pay later, hindi lang sila top, pero nandun pa rin. Nandun pa rin sila, di ba? Kala nyo lang wala, pero meron. So, now, you will be careful. You will be careful, mga bata. No? Okay? Mga bata, you now be careful, you will be careful kapag uutang. Lalo na, akala ninyo wala, pero meron. Diba? Yung home credit, Maria Cecilia, paano po yan pag may common names? Ayun nga po, may system kami to segregate. Okay? So, ayan. Di ba? Nagising ang mga diwa ninyo na yan pala ay mga nag-access ng data ninyo. Kaya malalaman po ninyo, no? Magigets nyo na. Magigets nyo na kung bakit kayo ma-deny or bakit kayo ma-approve kasi nag-access sila nito. Diba tingnan nyo yung sa pay later ata, may credit din. No? Bibigyan ka sa G credit ata, parang kunwari, 1,000, 10,000, may mga pagtaasan kayo. Depende yun, malay nyo. Ina-access yan. May access na. Okay? Okay? So, ayan. Diba? Next slide, please. Ayan. So, tingnan nyo po, ilang milyong credit reports nang na-access ng 2025? Konti lang naman. 37.45 million credit reports lang naman ang na-access. Konti lang. Di ba? Konti lang. Kung gusto nyo malaman kung accessing entity yung pinagkakautangan nyo, may listahan din po kami. No? May listahan din po kami ngayon. Okay? Yan lang po yung top. Okay? Don't worry. Okay? May listahan po. Sabi ko nga, we are data-driven. Walang data yan, bakit kayo maniniwala sa akin? Okay? So, ayan, tignan nyo. Biglang nag-check ng mga Shopee app, nag-check ng mga shopping app, no? Sine-check, ay, andito yung pay later ko. Ayan, di ba? Yung mga nag-react, biglang titignan yung ano ko, ay, ayan. Okay, next slide, please. Okay. Ayan, sila po ang composition ng 310 accessing entities. So, pinakamarami dyan ay private financing. Meron ding isang telecom. Ayan, di ba? Bakit kailangan tignan ng telecom? Bakit kita bibigyan ng mataas na plan kung di ka naman nagbabayad ng lang? Dito ka muna sa plan 99. Plan 99 ka na lang muna bago ka mag 7499. Okay? Next slide, please. So, kung akala nyo fake news kami, eto, sila po mismo ang nagsasabi na ginagamit nila ang credit report for their operations. Union Bank, kilala yan. They granted a loan without collateral solely based on the borrower's good credit history of loan repayments. Imagine, si Attorney Philip papasok sa Union Bank ng nakasando t-shirt lang, shorts, chinelas. Tapos ipapakita ko lang ang credit report ko, pwedeng mag-grant ang aking loan. Pwedeng mag-grant ang loan ko without any collateral. Next slide, please. Di ba may nagtanong kanina? Si Toyota. Si Toyota Financial is an accessing entity. Therefore, they also submit credit data to the CIC. They granted a revolving credit facility. Okay? Next slide, please. A co-op, a big co-op in Batangas, the St. Martin co-op, they greatly improve our loan portfolio because of accessing credit reports. Okay? So, tanungin niyo po sa kanila kung totoo to kasi baka akala nyo sinalpak lang namin yung logo nila. Tanungin niyo po sila kung ginagamit. Malayan Savings Bank. Next slide, please. Ayan. They enable us to provide tailor-fitted advice or personalized advice. Good payer meaning good interest, lower interest, bad credit history equates to bigger interest. Ganun ka simple. Diba? Next slide. A microfinance NGO, TSPI. Ayan. They can see the actual repayment history. Okay. And they can extend, no? And foster credit worthiness among their clients. So, pwede nilang i-advise.
Attorney Philip, bagsak ka muna ngayon. So ito lang pwede namin i-grant na loan kasi mababa ang credit history mo. Pero kapag nagawa mo to, it will improve your credit history eventually. Kasi tinulungan nyo pa yung borrower. Next slide, please. Ayaw nyong maniwala sa ganyan. O ayan, may picture na. O, may picture na nagsasabi na umunlad ang kanyang business o napautang siya for her business because of credit reports. May picture na, may video pa yan pero hindi na namin sinama yung video. Next slide please. Here are the benefits. Data-driven. Yung palang panalo na kayo, ladies and gentlemen. Data-driven. May basis. Hindi kami basta mag-aakusa lamang ng walang ebidensya. Relevant ba yun sa ating mga nangyayari? Diba? Madali pong mag-akusa pero mahirap pong patunayan ang lahat ng akusasyon. Okay? So, ganun po yan. In any case, kahit sino po, kunwari, kaya ko pong akusahan lahat kayo na hindi nagbabayad ng utang. Pero, meron po ba akong ebidensya? Ngayon, meron na. Data-driven po ang credit decisions natin. So, lahat may backup, lahat may basis. Okay? Ayaw po natin ng walang basis. Okay? Pangit po yun. Okay? Next slide. Accurate risk management. Sorry, balik lang po tayo doon. Prevention is better than cure. Accurate risk management, di ba? Okay, so kung sa una pa lang nakikita na natin na baka hindi ito malaki ang chance ang hindi ito magbabayad ng kanyang utang, hindi na-prevent na natin, no? I-deny na natin. Kasi, di ba, mahirap pong maningil. Tama? Mahirap pong maningil. Ito pa. Di ba, sa ngayon po, pag naniningil, akala may tinatawag po yung mga harassment. Di ba? Na kapag umutang ka, tinatawagan ka, tinetext ka, kinukulit ka. Kinukulit ka. Bayad ka ng utang, bayad ka na. Unfortunately, no, may distinction po kasi yan. Okay? Kasi tayo po, no, aminin na natin sa sarili natin. Kapag may utang tayo, tapos kinulit tayo, naiinis tayo. Naiinis na tayo agad. Nakakala natin, harassment na. Okay? Harassment. Kung kayo po ay kinukulit para magbayad ng utang, pwede po yan. Kung harassment ba yan o hindi. Kasi kung kinukulit kayo kasi hindi kayo active, no? Parang justified naman yung pangungulit nila. Depende rin po sa pangungulit. Through text, tawag, at yung message, no? Kung ang pangungulit ay may kasamang pananakot, bawal po yun. Bawal po yun. Or ginamit niya yung contacts mo para singilin ka, takutin, no? Nakaka-receive ka ng text na ipopost ka sa Facebook, bibigyan ka ng kabaong, di ba? Papatayin ka, yung mga ganyan. Bawal po yun. Strictly prohibited, absolutely bawal. Pero kung sila naman ay respectful na naniningil, di ba? Naniningil. I don't think it's harassment. Kunwari, tinatawagan ka, para, Attorney Philip, you have a pending loan here, please pay. Bukas ulit, Attorney Philip, since you did not respond to any of our communication, di ba? Please pay the loans. Ganun, respectful. I don't think it's unfair debt collection practice. Kasi may utang ka na kailangan mong bayaran. Hindi dahil umutang ka tapos illegal yung is pwede nang ma-erase din yung utang. Diba? May utang ka pa rin na kailangan bayaran. Okay? Okay? Attorney, how to obtain evidence on bank selling undisclosed credit notes to secondary market? Yung ninyo, yung sinignan nyo pong data privacy waiver form, that's your primary evidence na kung saan lang pwede ibigay yung kanyang data. Ayan, so thank you, Sir Francis, for asking. So yung mga pinipindot nyo po, diba? Nag-download kayo ng app. Sinabi doon, by clicking on this checkbox, you adhere to our data privacy. We can use your data. We give your consent. We acquire your consent. Chinek po ninyo. Nag-download kayo, nakautang, tapos ginamit or binigay nung app
yung data ninyo sa iba, magrereklamo kayo na bakit nyo binigay yung data sa iba? Eh wala ko namang consent yan. Alam nyo ba na pwede nilang gamitin, no, yung consent form na yun, yung chinek nyo nang hindi nyo binabasa, no, as proof that you provided your consent. Di ba? So may invalidate yung sinasabi nyong walang consent. Ang problema, hindi nyo binasa yung consent form. Chinek nyo lang. Di ba? Sakit, di ba? Aray. Di ba? So, nag-download kayo ng app, chinek nyo lang, hindi nyo binasa, nung nakuha ng iba yung data ninyo, magre-reklamo tayo ngayon na may consent, ay wala akong consent. Eh, meron kang consent, chinek mo yun eh. Pinirmahan mo yun eh. Di ba? Nakalagay na nga eh. Ginawa mo pa rin. So, sinong may kasalanan? Hindi naman makukuha yan ng data kung di mo naman dindownload. Diba? Hindi naman makukuha ng data yan kung hindi mo sinulat or hindi mo binigay. Diba? So, self-reflection din po ito. Hindi po ito recollection, pero self-reflection din po ito na maging maingat. Okay? Yun nga po, may utang ka, kailangan mo magbayad. Medyo makulit kasi syempre, kung nasa inyo, kung kayo naman po nasa lugar nila, di ba? Kukulitin mo rin sila para magbayad na. Ang bawal lang po is may unfair labor, unfair labor practice, naging labor na, unfair collection practice. No? Yung nananakot, nagbabanta, nananakit, yan. Yun po yung pinakabawal. Kaya yung mga scam hub, yun po yung bawal. Pero kung naniningil ng tama, may utang ka eh, magbayad. Okay? Okay? Next slide please. Ayan, patapos na tayo. Last na. Ayan. Okay? So, I hope marami tayo, meron kayong natututunan. Kahit yun lang. Di ba po? Tungkol sa CIC at anong ginagawa ni CIC. Now, let's go to the tips to improve your credit standing. Next slide, please. Okay, so what is credit worthiness? Para lang yung si Thor, di ba may hammer sa Mjolnir? Mjolnir. No? Kung ikaw ay hindi worthy, hindi mo mahahawakan, hindi mo maliliit. So, paano ba maging worthy? Eh, syempre, kung nagbabayad ka ba ng utang on time, ng buo, di ba? At ng buo. Okay? So, kapag ganun ka naman, you are credit worthy. No? You are credit. Minsan, hindi tayo nagiging credit worthy kasi meron talagang hindi natin maiiwasan. Lalo na yung mga middle class. Yan, di ba? Yun yung topic ngayon. Yung mga middle class, sila ang nagsasuffer. Kasi too rich to receive ayuda, too poor to accommodate, to purchase luxury. No? Sila yung middle class. Eh. Di ba? Na kumbaga, sabi nga nila, hindi sila qualified para maka-receive ng ayuda from the government. Pero hindi sila ganung kayaman para ma-afford yung mga luxury or yung mga goods, no? Yung mga mamahaling goods, yung mga quality goods. Diba? For example, healthcare. Siyempre, kung nasa middle class, hindi ka pupunta sa general ward. Ayaw mo noon. Pero hindi mo naman afford yung ganun, yung mga mamahaling hospitals. Diba? So, sa gitna. Okay. At walang ayuda sa mga middle class. So, ayan, tingnan nyo. So, sa credit worthiness, you can improve, no? Improve your loan portfolio para makautang ng tama. Diba? Makautang ng malaki at nagtitiwala po sa inyo ang mga submitting entities na kayo po ay responsible enough. No? Responsible. Okay? Diba? Walang connect. Diba? Kayo na po ang mag-connect. Make it make sense, ladies and gentlemen. Okay. Next slide, please. Why credit worthiness matters today? Loan approval, interest rates, the war, the life is unpredictable, di ba? Kahapon, 60 pesos lang ang gas, but now it's 100 plus, di ba? Kahapon, lahat tayo face to face, lahat tayo walang ganito, hindi uso ang Zoom.
tomorrow, lahat tayo naka-Zoom. Di ba? Di ba? Noong pandemic, wala namang bumibili ng Zoom. Wala namang Google Meet doon. Hindi naman uso to. Walang ganon. Pero after the pandemic, during the pandemic, di ba? Di ba? So you will never know sino magte-trend. Di ba? Ang magte-trend ngayon. Okay? Next slide, please. So, here are the tips on how to become credit worthy before we finish this. Pay your dues on time. Children, pay in full the agreed amount with your lender. Okay? Do not max out your credit cards unless otherwise provided. Okay? Limit your application for new accounts and please get a copy of your credit. Okay? Next slide. Okay? Protect your personal information. Huwag basta-basta magkiklik. Huwag basta-basta mag-share ng ID. No? Maging makilatis kung paano kayo pumili ng ihahalal nyo sa gobyerno, ganun din dapat kayo maging makilatis sa inyong engagement, no? Sa inyong credit portfolio. Okay? Do not share OTPs. No? Yung mga young at hearts natin, parang awa nyo na, huwag kayong maniniwala sa mga text na nanalo kayo ng 1 milyon na hindi naman kayo sumasali. Diba? Parang awa nyo na. Please don't click on that. Scam po yun. Too good to be true. 99.9% of the time, scam po yun. Okay? Okay? Na-scam na rin po ang aking mga magulang dyan. Akala nila nanalo sila ng TV. O, ayun. Scam. Nawalan ata kami ng pera kasi kailangan mag-submit. Imagine, do not click on links on emails and texts. Imagine po, ito, recently parang may phishing email. Yung kunwari ABC ba, yung isang A, pa ganon. Yung parang 9 na maliit, yung small letter A. Merong mga A na ang A nila yung parang inverted G. Gets niyo ba yun? Yung inverted yung G na A, na pag ganun yung A, drawing ko eh. Di ba yung A, pag ganyan? Di ba? Yung A naman niya, pag ganun. So yung isa doon, scam yung link, yung isa doon, legitimate yung link. So please, tignan ninyong maigi. Okay? Tignan nyo yung maigi. For example, itong pangalan ni Ma'am, Ma'am Evelyn. Ma'am Evelyn. Yung O niya, pwedeng palitan ng 0 nang hindi mo namamalayan. Scam pala yung Evelyn na may 0. Yung Evelyn with an O, yun pala yung tunay. Okay? So, please be careful. Okay? Next slide, please. Okay? Okay, next slide. So, ayan ha. We have CIC Academy. Ayan po yung mga naging partners namin. Kaskasan Buddies is our recent partner. Kaskasan Buddies, if you know them, it's a Facebook group with huge following. Pala. Okay. Ayan, sila. So we have a close collaboration with them. Collab kami niyan. Wait for further events with the Kaskasan Buddies. Next slide, please. Ito. Okay. Be wary of malicious use of CIC. Okay? Yeah, please, wag po kayo maluloko. Hindi po kami collection agency. Ang kinokolekta po namin, data niyo. Okay? So pag may nagpanggap na taga-CIC, alam nyo na kung sino ang legit sa hindi. Tanungin nyo kung kilala si Attorney Philip. Pag hindi niya kilala si Attorney Philip, scam yan. Scam. Diba? Tanungin nyo, nag-attend ka ba ng webinar ni na Attorney Philip ng CIC? Pag sinabi, ano yun? Scam yan. Scam. Okay? Please, wag po kayong matatakot. Marami po kasi sa atin natatakot agad. Tinatakot. Alamin po na natin bago tayo matakot. Kasi bakit? Scam pala yan eh. Tapos natatakot kayo agad. Sayang po yung takot ninyo. Okay? So, hindi po kami nananakot. Ang CIC po ay mga mababait, no? Na tao, no? We do not collect debt payments. We do not issue payment notices, no? And we do not provide any kinds of loan. Hindi po kami ang nagpapautang. Okay? Okay, next slide please. Okay? So, kapag meron po kayo kailangang isumbong, ayan, screenshot nyo to, ladies and gentlemen.
Kung magsusumbong po kayo kasi unfair debt collection practice, tinatakot ako, hinak ako. O ayan, please, no? Please screenshot this for your reference. Yan, gawin yung wallpaper yan. I-share nyo po yan. Yan ang pupuntahan nyo kapag magsusumbong po kayo ng mga unfair debt collection. Okay? Next slide, please. So, let's go through. Ito lang, ayan. Isa-isayin lang. Anuhin po natin. Let's continuous na lang yung next slide natin para matapos po. Ito yung mga face-to-face events namin. Nakita po nila ako personal at nakapagbigay po tayo na, okay, na orientation sa kanila. Okay? Sige po. Tuloy natin. So, if you want a face-to-face orientation, please hesitate to contact us. Please hesitate. No? Hesitate before contacting us. Okay? Dapat kailangan nyo po. Okay? Okay? So, ayan. So, contact us. Yan, sa dulo. Okay. So, if you have any questions or clarifications, no? Please hesitate before emailing us. Mag-hesitate po muna kayo. Teka, yung tanong ko ba nasagot na ni Atty. Philip? Magto-troll lang ba ako? Baka ganun eh. Kasi kahit may mga troll questions, we receive that, we answer it. So, please hesitate before answering. Kapag novel yung issue, yan, maganda yung tanong, di ba? Pang Miss Universe yung tanong, yan, email us. But kung kunwari, ang tanong, Atty. Philip, bangko po kami. Kailangan po ba namin mag-submit? Meron po kaming credit loans, credit facility. Kailangan po ba namin mag-submit? Yan. Hesitate first before answering, before emailing us. Okay? Kasi baka magpaset kami ng meeting. So, papaset kami ng meeting. Alam mo kung with whom? With the president of your company. Tatanungin namin, bakit hindi alam ng empleyado ninyo na kailangan nyo mag-submit? Okay? So, please hesitate before contacting. Okay? Next slide, please. So, ayan. Stay updated, everyone. Para sumikat po ang CIC, mag-trending at sumayaw po kami ng hawak mo ang beat, no, sa darating na mga araw. Pagsayawin natin silang lahat, no? Ay kailangan po na sumikat po ang CIC. Please, pasikatin. Pag-viralin po natin ang CIC by liking our Facebook, our TikTok. Yan, nag-TikTok po kami. Tingnan nyo kung nag-ano po kami. Naghahawak mo ang beat po kami. Ayan, sa Twitter, sa Instagram, sa LinkedIn, yung mga professional Gen Zs natin, gusto sa LinkedIn, ayan. May YouTube din po kami. Okay, so sumasayaw po kami dyan. So please, no, mag-request po kayo sa amin na pasayawin nyo po ang ating mga CIC personnel. Sasayaw po yan pag ni-request po ninyo. Okay, as to me, hindi po ako sumasayaw. Kakanta na lang po ako sa inyo. Kakantahan ko na lang kayo. Okay? My way, ang kanta ko po, ang special. Okay? So, ayun po, please like para at least meron updated po kayo sa mga events namin and for compliance. And makita nyo pong sumayaw. Kung may pitik queen, meron kaming credit queen. Malalaman nyo po yan kapag nag-like po kayo sa amin at ni-request nyo po na sumayaw sila ng hawak mo ang beat. Okay? Napapaghalata si Atty. Queenie napapaghalata ng edad sa my way. Ay, hindi. Narinig ko lang. Okay. Okay. So, with that, I hope may natutunan po kayo. No? Hindi po kayo natulog. May natutunan po kayo. Okay. Kasi bawat may utang po, no, sumasayaw po ang mga taga-Credit Information Corporation. Okay. So, please, tama na po. No? Okay, tama na po. Okay? Magbayad po kayo ng utang. Sana may natutunan po kayo. Hindi po kayo natulog. At mag-comply na po ang dapat mag-comply. No? Kasi pag hindi, kakatukin po namin kayo sa inyong mga tahanan. Okay? Kami na ang mananakot. Okay? So with that, thank you again. Okay? Ayan. Hawig niyo po si Norvin, yung vloggers. Okay. Si Kabugok ba yan? Si Kabugok yun, nakilala ko yun.
hawak ko ang credit score mo. Yan. Thank you, Attorney Philip Pogi. Ayan. Bigyan ng prizes yan, ha? Yung mga nagsasabing Pogi, talagang uunlad yan ngayon 2026. No? Manifesting zero debts. Yun lang, okay na yun, no? Paid debts. Yung mga nagsasabing Pogi, matutupad yung wish nila, no? Yan. Okay? Okay. Okay. Next, ano niya yan, si Kabugok, no? Si Kabugok. Si Sir Norvin. Maring makolab tayo dyan next time. Okay, so with that, I think we will now go to our question and answer para may time tayo before lunch. Ayan. Alright. Mag-collect ba tayo ng question? Okay. Alright, Ayan. thank you so much, Attorney Philip, no, for that very clear and informative discussion and very engaging, no. Ayan, kitang-kita naman natin. Ang daming nagti-thank you kay Attorney Philip dito sa chat box. Ayan, ang pogi mo daw, Attorney. Maraming salamat po, no, sa lahat din na nag-participate. At alam nyo ba na 1,000 po tayo dito. Lagpas-lagpas, no, dahil meron pang Facebook Live. Marami ring nanonood sa Facebook. So ngayon po, no, malinaw na po para sa ating lahat kung ano talaga ang role ng credit, no, at yung mga ang batas, ang proseso, no, at kung ano ang para sa atin ang Credit Information System Act, at talagang napoprotektahan tayo kung tayo ay knowledgeable, no, at ito ay ine-empower tayo para mas maging magaling na borrower. Now, reminder lang po sa lahat, wala po tayong attendance form for today, but please make sure po na ma-fill out nyo po or ma-accomplish ang evaluation form na ibibigay namin after the webinar. Okay? Para makakuha po kayo ng inyong mga e-certificate. Alright, very po, please like and follow our social media accounts. Ayan, nandito po ang aming Facebook. Okay? And also, join our Viber channel. Ayan, nandito po ang link at ang QR code sa ating screen. Alright, ayan. Sige, next slide po. No, by joining our Facebook and Viber channel or following and liking our Facebook and joining our Viber channel, no, ito po ay part para makakuha kayo or magkaroon kayo ng chance na manalo sa ating evaluation promo. Alright? So now, ayan, i-check ko lang rin, no, meron pa tayong kasama ngayon sa 1,000 participants natin dito sa ating Zoom at sa hundreds of participants na nasa ating Facebook Live, ano? Ayan, hindi ko lang masabi kung ilan yung ating nasa Facebook, pero ang dami-dami din natin today, no? Meron ba ditong member na ng Kaskasan Bodies? Ayan, so kung na meron ng member, ayan, good job po sa inyo. Pero kung hindi pa naman, you can join them po, no, sa kanilang Facebook community, no. And also, by joining the community or the Kaskasan Bodies community, ayan, magiging updated kayo, no, sa mga credit card deals and fintech guides. Ayan, magkakaroon din kayo ng mga wais and tipid tips. And also, ito pinakamahalaga, no, yung magkaroon kayo ng access sa mga safe and verified na credit card application forms. Ayan, and also, you can enjoy perks and giveaways through the community. And also, meron din silang app. Ito yung nasa ating screen ngayon. Ayan, by joining or by downloading, no, or installing yung kanilang app, no, marami siyang benefit for all of us kasi meron yang mga nakalagay na dyan, no, yung mga credit, yung kung kailan kayo magjuju and something like that. Ayan. So, shout out po sa ating mga kaibigan from Kaskasan Bodies, no, kina Joel, Joram, Jax at Carl. Alright, so maraming salamat KKB for making financial learning and engaging and practical para sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino. And also, abangan niyo pa po ang marami pa or mga collaborations ng CIC and Kaskasan Bodies this 2026. Alright, maraming salamat po. So now, eto, another exciting part of our webinar. Ayan, magkakaroon po tayo ng icebreaker. So let's have a quick quiz muna, no, para ma-energize tayong lahat. Alright, so 5 correct answers from Zoom and 5 correct answers from Facebook channel, no? Or hindi pala chance, ang mananalo ng ating CIC merch. Alright, so meron tayo ditong foldable na umbrella,
notebook, notepad. Ayan, meron tayong ball pen, stickers, bag tag, and a card holder. Alright, so ayan. Ready na ba kayo to answer sa ating icebreaker? Ayan. Sige nga, pahingi nga naman mama dito. Alright, so back short, yung short pang evaluation pro. Ready na sila na nakikita ko na lahat ng reactions ng ating mga participants for this morning. Alright, so ito po ay multiple choice. Ang kailangan nyo lang gawin ay itatype nyo lang ang tamang sagot sa ating chat box or comment section. Alright, so let's start. Okay, ito ay sample question lang muna, no? Alright, sige, let's see. CIC Academy is a webinar that often focuses on what? A. Theological studies, C. Cooking lessons, C. Financial topics, or D. Film analysis. Alright, so I guess nakuha naman ng lahat yung tamang mechanics or kung ano yung dapat gawin. Sige, ang next slide po. Ang tamang sagot ay of course, that's letter C or financial topics. All right, so let us proceed to question number 1. Okay, what is Republic Act number 9510 or CISA, and what did it establish? A banking law enacted in 2010 that created private credit bureaus. J, a law enacted in 2008 that created the Credit Information Corporation. K, a tax reform law that is related to credit usage. Or L, a lending law that regulates collection practices. Alright, may nakakuha na ng tamang sagot sa Facebook. Okay, okay na rin sa Zoom. So, let's see kung ano nga po ba ang tamang sagot. Ayan, congratulations na agad sa ating 2 winners. Of course, that's letter A. A law enacted in 2008 that created the Credit Information Corporation. Ayan po ang CISA or ang Republic Act 9510. Alright, next question. Ay, so, letter J, Letter J, sorry. Ayan. Okay. Question number 2. It refers to any loan, credit line, guarantee, or similar financial accommodation from a submitting entity. Q, deposit account. R, credit score. S, credit report. Or T, credit facility. Alright. Okay, let's see if may nakakuha na ng tamang sagot natin for this question. Ayan. Alright, kung nakinig kayo ng mabuti kay Attorney Philip, of course, masasagot natin itong question na to, Alright, let's see. Okay na sa Zoom. Ayan, okay na rin po sa ating Facebook. So, ang tamang sagot po for this question ay of course, that's letter T, a credit facility. Credit facility refers to any loan, credit line, guarantee, or any other form of financial accommodation from a submitting entity. Alright, congratulations na agad sa ating mga winners, Ang ating third question. Which of the following is a right of a borrower? Letter C, to refuse payment of loans. D, to dispute erroneous, incomplete, or misleading credit information. Letter E, to request for unlimited access to credit at any financial facility. Or F, none of the above. Alright, may nakakuha na agad sa Zoom. Ayan, ang gagaling ng ating mga participants today, Ang bibilis. Alright, meron na rin sa ating Facebook. Ang tamang sagot ko dito ay, ayan, letter D. Nakikita ko, halos lahat kayo, tama naman yung inyong answer. So, ito ay labanan na lang ng internet connection. Alright, so letter D, to dispute erroneous, incomplete, or misleading credit information. Alright, for our fourth question. This refers to the compliance of all unregistered SEs as enumerated under the CISA from the period of registration until they become SEPs. Letter Z, final audit. Y, initial compliance. X, compliance record or compliance period, Or letter W, registration submission.
Alright, so may nakakuha na po agad sa ating Facebook. Ang active din ang ating mga Facebook viewers, ano, nakakatuwa. Ayan, so pag ganyan po, pag may mga hindi na maka-join since over na po tayo dito sa ating participants sa Zoom until 1,000 lang, no, ipag-join nyo po sila sa Facebook Live. Ayan, tama po ito. Alright, ang tamang sagot po, since may nakakuha na sa Facebook and Zoom, ito po ay initial compliance or letter Y. Alright, initial compliance refers to the compliance of all unregistered SEs as enumerated under CISA from the period of registration until they become SEPs. Alright, for our last, or final question. Alright. Let's see. Third-party entities that assist submitting entities in the timely processing and submission of files to ensure data quality and security of basic credit data are called A. Submitting entities or SEs, E. Special entity processors or SEPs, O. Technical service providers or TSPs, or letter U. Credit reporting agencies. Alright, so may nakakuha na po agad sa ating Zoom. Nice. Tignan natin naman kung meron na nang nakakuha sa ating Facebook Live. Ayan, sige, no? Sige, i-chat nyo lang yung tamang sagot, no? Tignan natin, no? If talagang ayan, okay na sa Facebook Live. So, may nakakuha na